edad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Jesus wants you happy. Sabi po ng Panginoong Hesus sa John 10 verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." In other words, Jesus wants a full life for us. Jesus wants you happy. Ito po ang ating pag-aaral ngayon. Pinamagatan natin na Jesus wants you happy, or 8 biblical pointers on happiness. The Lord wants His people to be happy. Heavenly Father, we pray that you may be our speaker. Thank you, Lord, for bringing us together in this place to worship you, to sing songs to you, to make offerings to you, and to receive your word, your dealing, your guidance. Lord, may you look into our hearts and cleanse us from all filth, all unrighteousness, all sins that we have committed against your holiness. Wash us with the blood of Jesus, Father. As we come into your holy presence, we invoke the name of Jesus. And we come only because of your grace, because of your kindness, because of your goodness. Di man kami karapat-dapat, alang-alang sa iyong salita, at dahil kami nililinis ng iyong anak na si Jesus, kami naglalakas loob, Panginoong, lumapit sa inyo upang humingi ng pagpapala. Humingi ng mga bagay na di naman namin ipinatago, subalit hinihingi namin ayon sa iyong kabutihan, ayon sa iyong mga pangako, at ayon sa kung sino kayo. In Jesus' mighty name, Amen. Jesus wants you happy. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan ang may feelings. Yung talagang may feelings. Sabihin nyo na, meron pa rin hindi sumusunod eh. Paano naman kayo sasaya? Yun lang din yung pamasunod. Once more, with feelings. Yan, Jesus wants you happy. What are the biblical pointers on happiness? You know, we thank God that the Bible is full of lofty, very deep and high teachings. But actually, the Bible is meant for practical use. That we can derive practical pointers for daily living. Jesus wants you happy. And one of that is that you should enjoy your youth. O meron yata expired na, pero kung ano pa man ang nalalabi sa youth na yan. Ecclesiastes 11:9. "Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment." Kadalasan po pag ginagamit ito na pang-preach sa mga kabataan, panakot. Parang, sige, sundin mong gusto mo. Parang ganon. Sige, gawin mong gusto mo. Pero tandaan mo, huhusgahan ka ng Panginoon. Pwede rin naman kasi na i-apply sa ganoong context. Pero pwede rin na talagang bata ka, edi sige, gawin mo ang ginagawa ng bata. Gamit mo ang iyong kalakasan, maging buhay bata ka, huwag lang isip bata. Pero tatandaan mo lang na mananagot ka sa iyong mga ginagawa. Ibig sabihin, hindi na, huwag mo gawin ang gusto mo dahil mananagot ka, dahil husgan ka. Hindi, sige, gawin mo. But be conscious that there is accounting. So ang gagawin mo lang, yung mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos, yung mabuti para sa iyo, pero ginagawa talaga ng mga kabataan na ibigin namang gustuhin at gawin ng mga may edad na ay hindi na pwede sapagkat hindi na sila bata. And there is nothing more vain or bitter than a person advanced in years, possessed by regrets, because you were not able to do what you should have done while you were younger. Mahirap po yung tumanda na tayo, sakbibi tayo ng pagsisisi. Tayo ay sapo-sapo, balot-balot at dinadaganan ng mga panghihinayang sapagkat di natin nagawa yung sana'y ginawa natin nung bata pa tayo. Alalahanin lang to be careful. Hindi ko mo bata, ibig sabihin ay wala na tayong hangganan, wala nang taros ang ating ginagawa, wala nang accountability. Meron. But let you enjoy your youth.
At doon naman sa mga hindi na youth, let the youth enjoy. Because a happy youth is a strong foundation of life. Like happy childhood. Nakikita po natin may mga tao parang galit sa mundo, ang hirap makasundo, lahat na lang ayaw, lahat na lang may reklamo. Pag sinukat, tiningnan, pagka ating tinawid ang mga taon at binakas ang pinanggalingan, yun pala, napaka-unhappy ng kanyang youth. At sobrang naging epekto nun sa kanya to the point na yun na ang naging pananaw niya buong buhay. Kaya let the youth enjoy. It is important to let children be children and to let the youth be youth. Hindi lahat na lang naman ipagbabawal ang matatanda, bawal. Huwag kang tumalon, huwag kang mabilis, bagalan mo. Ano gusto nyo? Parang matanda. Yung youth. Samantalang yung matanda, gusto-gusto nga niyang lumakas para makabilis-bilis uli siya at makatalon-talon. Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, ang bawat stage ng buhay, merong kanyang peculiar character. May mga dapat siyang pag-ingatan, may mga dapat siyang gawin at hindi gawin. At kung tayo'y nasa panahon, nasa lugar, tumanda man tayo ng tumanda, it is our joy. Sometimes it is a source of godly pride na matanda ka kasi may pinagkatandaan. Hindi kailangang takpan yung mga pileges ng mukha, hindi kailangang itago ang mga kulubot kung well-earned. And if you have lived life to the full. So merong enjoyment ang bata, meron ang youth, meron ang young couples, meron yung mga senior couples, meron yung mga senior citizens. Bawat stage ng buhay, kasama ang Diyos. Ibig sabihin, meron yung kakaibang katangian na mai-enjoy mo lang habang nandun ka sa stage na yon. Kaya, huwag palampasin. At kung tayo'y lumampas na nga, huwag namang harangan yung iba para sila makapamuhay ng buo. So, youth. Sino ba dito ang below 40? Patingin nga mga kamay. Edad po, hindi IQ. Edad, okay, below 40. Okay, o mga youth pa. Di ba? Enjoy your youth. Meron pa pong isa, lalong-lalo sa mga bagong kasal. Sino po dito ang within this year pa lang ikinasal? May I see your hands? Tingnan nyo nga, meron ba? Nagpapaypay kasing iba, akala ko sila eh. Okay? Meron tayong mga ikinakasal. At doon sa hall number 2 at number 3, maaring may mga tao pa rin doong bagong kasal. Enjoy your honeymoon. Newlyweds are to stay together as much as possible right after marriage. Alam niyo bang pati yan ay pinapakaialaman ng Diyos? Deuteronomy 24 verse 5, batas ng bayang Israel sa kanilang sarili. If a man has recently married, he must not be sent to war or have another duty laid on him. For 1 year, he is to be free to stay at home and bring happiness to the wife he has married. Kita niyo kung gaano kabuti ang salita ng Diyos sa atin? O ngayon, kung kayo baka mag-resign kayo sa trabaho, hindi na kayo umalis sa bahay ng 1 taon. Ibig sabihin lang yan, huwag layuan ang inyong asawa, lalong-lalo at bagong-bagong kasal. Why? There should be no duty at all or no out-of-town duty because this is to maximize potential happiness. Because, as many people will tell you, the honeymoon period seldom extends. And the honeymoon period even more seldomly repeats. Kaya yung joy nung unang-unang mga buwan, taon ng pagsasama, dapat hindi mawala yun sa mga bagong kasal. Kasi, minsan din na bumabalik. Yung iyon na lang yun. Habang buhay, aalalahanin mo na lang yon. At kung naging maganda ang mga unang panahon ng pagsasama nyo, nagiging sapat na kalakasan para patibayin kayo sa mga darating na mga pagsubok, mga darating na disappointment. Ang bawat panahon ay darating. Sabi nga sa Bible, for everything there is season and a time for every matter under heaven. Maraming mga tao hindi po nag-enjoy sa buhay kasi yung today, for instance, ngayon ay anong araw man, Sunday, Monday, Tuesday, kung anong araw to, hindi nabubuhay ngayon ang iniisip yung tomorrow, yung Monday, yung Tuesday. Pagdating ng tomorrow, Monday, hindi siya nabubuhay for Monday, iniisip na nun Wednesday. Pagdating ng Wednesday, iniisip nun next month, kaya namatay na lang at lahat, hindi pa talaga nagkaroon ng tunay na buhay. Kaya seize the moment, live the day, savor the time. Kaya isa pa po dyan na pointer, how to have a happy life, is to celebrate whenever there is a reason. Invent a reason to celebrate if there's none.
Sa Esther po, chapter 8, verse 16, for the Jews, it was a time of happiness and joy, gladness and honor. Because the Jews were about to be slaughtered, but they were saved. So sila'y nagdiwang. The Bible is full of accounts of festivals, of merrymaking, of feasts. Sa Bible na nakalista, nakasulat ang pagkarami-raming mga pagsasaya, mga piyesta, mga handaan, sapagkat ang pagsasaya ay bahagi ng pagiging makadiyos. Lalo't kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmumula ng ating kasiyahan. At ang Diyos ang pinagmumula ng ginagamit natin para tayo magsaya. Nakikita niyo po, maraming mga regions on earth, sometimes they are very, very materially prosperous, but they have a very, very low happiness indicator. According to the studies published by Time Magazine, Filipinos are the happiest people in Asia. Kahit konti lang ang income, kahit nakaupo lang sa ibabaw ng balde, nangunguyakoy at kumakain ng isaw, masaya ang Pinoy. Kahit kumikita ng $300 lamang ang bukod tanging breadwinner na nado sa malayong bayan, diba? Pag uwi, magsasaya. Dito po napakagaling at pwede tayong matuto sa mga Visayans. Visayans are fun to be with because they know how to invent celebrations. Kahit sa mga pista ng Pilipinas, nandun yung mga ati-atihan, yung mga maskara, yung mga kung ano-ano, things you'll never expect in other regions na mas stoic at mas serious ang mga tao. Sabi po na Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider, God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. The heart of the matter is, good times, quotation, bad times, quotation, are both from the Lord. So wala naman talagang bad times. Sabi kasi sa Romans, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. So, dapat nating nakikita yung kamay ng Diyos na kumikilos sa likod ng mga pangyayari para masabi nating pwedeng i-celebrate. Nakakatatlong kuha na ito ng board exam, hindi pa pumapasa. Pwede bang i-celebrate yon? Kung hahanapan po natin ng good pointers yun, hindi tayo mauubusan ng makikita. For instance, baka naman kung pumasa agad, nakapag-abroad agad ito, nalaglag pa yung aeroplano, namatay. So, mabuti 3 taon nang hindi pumapasa. Hindi napasama sa mahuhulog na aeroplano o lulubog na barko, o hindi siya naging mayabang, o hindi siya naging ganito, or at least he was humbled, o hindi pa panahon, o talagang walang alam, hindi dapat pumasa. Dahil mga nganib ang lipunan pag nakalisensya siya. O di, mabuti pa rin. Kaya nga ang gobyerno, pag-aaralin ka uli, mag 10 units ka uli, hindi ka pa pwede. Kasi baka manganib kaming lahat kung may lisensya kayo. So, nakakabuti rin yun. Hindi tayo dapat na negative lagi sa pananaw. Kumisa nga nakakalungkot The highest rates of suicide often are in the most developed countries. They have everything around them, but inside each one's heart is a God-sized vacuum that only God can fill. And unless that is filled, you may have everything around you, but if you have nothing inside of you, you have nothing. So wealth is not what you have, but wealth is your capacity to give of yourself. Kaya sometimes yung material poverty has its own blessing, although we don't want too much material poverty and too long, but it gives character sometimes. Not all the time. Hindi naman mga rich may character din. Pero may naituturo ang kabiguan. May naituturo ang kawalan, ang hikahos. May naituturo ang hirap na hindi kayang ituro rin ang saya. Kaya pwede rin ipagdiwang ang mga paminsan-minsang pagdalaw sa atin ng hirap. Kung meron tayong magagawa, gawin. Pero kung wala, you might as well find something to thank God for. Another point in having a happier life is that you have to decide to be happy. Happiness is a decision. It is not a condition. Because there are many people who are in very good conditions but are unhappy. Marami po mga taong mapera, mayaman, kilala, sikat, they have everything they want, pero malungkot pa rin. Although marami pa rin malungkot na mahirap, gutom, maralita, hikahos. Kasi ang kaligayahan naman, hindi economic status. Although you need a certain minimum naman para naman makaangat-angat ka sa buhay, but decision to
To be happy is one of the most important decisions you can make in life. Live in the path of happiness. Because there is a path of sorrow. Kung tumira, talagang yun ang mangyayari sa'yo. Di po ba kung minsan makikita nyo bakit may bahay sumuot yung truck sa kanya? Nasa gasaan yun natutulog sa loob. Kasi katabi siya ng daan. Kung malayo ba naman siya sa daan, madadarating siya ng truck na yon. O kaya bakit tumalon yung truck nagpunta sa kanyang bubong? Kasi yung bahay mababa kaysa sa kalsada. Kung nandun ba kayo sa itaas, aakyatin kayo ng truck. O bakit na lang lagi ang mga taga-Malabon at Navotas laging may baha? Nakatira sila dun Nag-high tide Talaga namang dating mga delta lang yan, mga swamps. Marami kasi dyan ng mga tubig-tubigan, mga talagang tubigan dapat, palaisdaan lang dapat. Yung mga iba, tinambakan nila ng mga lupa, ginawang subdivision. Natural, tuwing uulan, babaha. Nandun ka pero kung imposible naman bahain ka kung nakatira ka sa bontok. In other words, mga kapatid, ang nangyayari sa inyo, may kinalaman ng desisyon nyo kung sa kayo nakapwesto. Iibig ka sa may asawa, di natural, gulo ang kasunod. Makikihalo ka sa mga nagnanakaw, natural, kasama kang tumatakbo pag ginuhuli na sila. It's a matter of decision. Kaya, we have to decide. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, anong payo niya tungkol sa kaligayahan? Ecclesiastes 3, verse 12. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Buti na lang kasunod yung do good kasi iba, they are happy when they are able to do bad. No? Pero sabi, do good. Maging mabuti ka. Pero hindi masama na mission mo at ambisyong maging masaya. Kung minsan makikita mo ng mga slam book, ambition, to be a stewardess, to be a security guard, di ba? To be a beauty queen. Pero wala ka makitang to be happy. Kasi kaya ano pa yung kalagayan mo sa buhay, ang importante, masaya ka. To be happy. Sabi ni Solomon, there's nothing better than to be happy. Because life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. It is a gift. Savor the moment. Live by the moment. And do not always delay happiness. Marami po mga tao, ipon ng ipon. Tapos namatay na lang at lahat, di pa nila na-enjoy ang naipon nila. Di ko naman sinasabing huwag kayong mag-ipon. Mag-ipon kayo ng konti para humaba pa yung buhay nyo, may magagastos pa kayo. Pero, huwag niyong ipunin lahat na kung biglang namatay na kayo ngayon, lugi kayo. Kasi wala kayong na-enjoy at pagmamanahan at pag-aaway-awayan lang ng iba. Ano po ang ating parameters? Ano ang mga sukat natin sa tamang pag-iimpok, pagpaplano para sa future? Ganito. Mag-ipon kayo, magplano kayo, mag-isip kayo about the future para nga, kung humaba-haba ang buhay, meron pa kayong provisions. Pero huwag niyong ipunin lahat para doon to the point na pag biglang natamatay kayo ngayon, luging-lugi kayo kasi wala kayong na-enjoy. Napunta lahat sa kung kanino lamang. Do not defer happiness too long. Marami po tayong nakikita mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Naku, ang pagtitipid ng iba. Bibili ng isang latang sardinas, kakainin ng isang sardinas sa umaga, yung isa mamaya sa tanghali, isa mamaya sa gabi. No? Nag-aamoy sardinas na yung kwarto niya. Ang totoo, amoy sardinas na ang pawis niya. Tapos ang mga anak dito, puro mall. Laging nasa mall. No? Ang asawa, laging ninang sa mga kasal. No? Laging nakamumu. No? Laging nasa mga parlor. Siya na lang kaisa-isang nagdusa. Sabi ko, kapatid, mabuti kang ama, mabuti kang asawa, pero maging mabuti ka rin naman sa sarili mo. Hindi mo naman kailangang i-put on hold yung life mo. Ilang taong bang balak mo dito sa Saudi? Pastor, hanggang May po. Mali-dali na pala yan. Abril na Hanggang May langis po. Talagang walang uwian ito. Yun naman pala, ang haba-haba ng balak mo rito, di mag-enjoy ka na rin. Kung umuwi kang nakakahon, hindi na passport ang dala mo, airway bill, hindi ka naman lalugi ng sobra. No? Napakahirap nung wala ka nang ginawa kundi magtipid, magbenos ng magmenos. Ang tingin mo tuloy sa buhay, puro pagdurusa, hindi mo tuloy napupuri ang Diyos. Enjoy God's blessings. That's another pointer. Enjoy your God-given work.
Ang Panginoon magaling sa tuusan, magaling magkwenta. Pag may ibinigay sa iyo ngayon yon, pang ngayon yon, bukas bibigyan niya ka uli ng iba. Kaya sabi ng prayer, give us this day our daily bread. Hindi weekly bread, hindi monthly bread. I am not saying that you should not plan, that you should not have chartered your future kung ano gusto nyong mangyari. Pero ang blessing ng Panginoon, madalas kinukulang kasi hindi nyo ginagamit ngayon, inilalagay nyo para bukas. Pagdating ng bukas, panis na yon kasi pangkahapon yun eh. So yun na namang blessing ng bukas, hindi nyo naman gagamitin, pang susunod na bukas kuli, buong buhay na lang, wala ka nang na-enjoy. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Huwag na kayo makikipagtalo kay Solomon. Mas matalino siya kesa sa inyo. Kesa sa akin, kesa sa ating lahat. Sabi ng Biblia, siya ang pinakamatalinong taong nabuhay sa balat ng lupa. Kaya dapat naman istrohin natin yung utak niya. Kunin natin ang laman. Etong laman, sabi niya, kung binibigyan ka ng Panginoon ng kayamanan, ng mga ari-arian, at pagkatapos nun, dinadagdagan pa niya ng kakayahan para ma-enjoy mo yon. Aba, mag-enjoy ka. Accept your lot, tanggapin mo. Huwag kang nagigilty pag nag-enjoy ka, pag nasasarapan kang kumain at masisiyahan ka sa buhay. Hindi masama, basta't hindi ka gumagawa ng masama. Hindi ba sabi? Enjoy life and do good. Akala kasi ng iba, para ka maging relihiyoso, maging banal, yung humpak ang pisngi mo sa gutom. Yung pagka umulan at tumingala ka, makakaipon ka ng tubig sa iyong mata kasi ang lalim. No? Yung balagat mo, makakaipon na mga tubig dito dahil butot balat ka. Akala nila, para ka banal, hindi ka nasasarapan sa buhay, lahat ng nasa iyo, ibinibigay mo. Alam nyo, kung minsan, it's also indirectly an expression of pride. Yung mga natatanggap mo, hindi mo ini-enjoy, pinapamigay mo lang. May mga ganun bigyan mo ng t-shirt. Ay, mabuti po, para sa houseboy ko, bibigay ko to. Ibibigyan mo ng ganun, ay, ibibigay ko kay ganun. Titigilan mo ng bigyan. Hindi niya ginagamit pinapamigay lang. Masarap yung ini-enjoy niya at nagpapamigay din siya sa kapwa. Kayo, pag may binigyan kayo ng damit, di ba wala na kayong inabangan kundi suot niya? Makita niyo yung suot-suot. Meron kayong ibinigay na pagkain, 3 araw na lumipas, hindi ba lang mag-text na masarap? Kaya kayo ngayon, kalimutan na ang pride, magtatanong na kayo, masarap ba? Kasi syempre, gusto mo namang kilalanin yung binigay mo. So ang Diyos, bigay ng bigay sa atin, ginagamit ba natin? I'll tell you one thing, listen church. Kahit anong hingin nyo sa Diyos, di nyo siya kayang paghirapin. Kaya laki-lakihan yung hinihingi. At kahit anong ibigay nyo sa Diyos, di rin kayo maghihirap kasi siya gumagante. Kaya laki-lakihan nyo ang pagbibigay. Dapat mas malakas ang palakpak dyan. Pag may relasyon tayo sa Diyos, kaya ikaw ang nagbigay, ikaw ang tumanggap, lagi kang panalo. Kasi, sabi ni Lord, I came that they might have life and have it to the full. Nakita ninyo, yung magkapatid na yung isa tinatawag na prodigal son. Yung isa, good boy. Si prodigal son, hiningi ang kalahati ng mamanahin, nilustay lahat, at nung malustay, umuwi sa ama, pinatawad ng ama, binigyan ng sandalyas, ng singsing, ng balabal, ipinagpista. Hindi siya ipinagpista dahil siya bulagsak. Ipinagpista siya dahil ang ama'y mapagmahal, ano man ang kalagayan mo, nagkakamali ka man, basta bumabalik ka, tinatanggap ka. Sabi ng isang kapatid, na supposedly matino, pauwi siya galing sa bukid, nagtrabaho. Bakit may kantahan sa bahay? Ano yung sayawan na yan? Bumalik po ang kapatid nyo, ipinagpista ng tatay nyo. Ayaw pumasok nitong si good boy. At lumabas pa yung ama, hinihimok siya, pasok ka, dumating ng kapatid mo. Ang magaling yung anak, dumating. Matapos maglulustay yan, sabing ganun, matapos gumastos sa kutakot-takot, pagpipista nyo, ako nandito araw-araw, hindi ako lumabag sa mga batas ninyo, nandito ako trabaho ng trabaho, ni hindi nyo maloko na ipagpatay kahit maliit na kambing tiyan. Sabi ng tatay niya, kasama kita araw-araw. Ang ibig sabihin, anong problema mo? Ba't di ka nagkatay?
Di ba? Pati ka humingi. Nakita mo itong humingi, binigyan ko, pinagpepiesta ko pa. Lalo pa ikaw, masunurin ka. Ang problema sa'yo, kuripot ka sa sarili mo. Akala mo, magiging closer ka sa akin by sacrificing and by not being happy. Hindi. Ang mga magulang, maraming resources. Gustong-gusto nila ma-enjoy ng mga anak nila sa tamang paraan. Kahit pa nga kung minsan nagkamali, welcome pa rin. Lalo na yung masunurin, hindi kuripot ang Diyos. You don't earn more points by suffering because God does not want you to needlessly suffer. God wants you happy. Ang dami-daming kayamanan ng Diyos, kaya uulitin ko, kilakihan nyo ang hinihingi nyo. Hindi nyo kayang ubusin. Di ba kung minsan pag may humihingi sa'yo, ano ba ang anak mo? Sabi mo, may pagkain dito, magpadala ka ng lalagyan, papadalang kita. Ang ipinadala, tansan. Anong ibig mo sabihin? Iniinsulto mo ako, ito lang ang ibibigay ko sa'yo. Di ba? So yung faith mo yun lang hinihingi mo, iniisip mo, yun lang ang gustong ibigay sa'yo. We have to correct our misconceptions about God. Jesus wants you happy. And Jesus likes to provide. Ano sabi niya? Come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Sabi, if you ask anything in my name, I will do it. Ano pa bang gusto nating mga patotoo? Para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos na at ease kasi magulang natin siya. Do not sulk in guilt complex and self-deprivation. In other words, God is a gracious giver. We should be gracious recipients. Be a gracious recipient. And a gracious recipient, doesn't say, wag na po. Hindi, sige po. Gusto mo pa ba nito? Sige po, salamat po. Masarap ba? Sarap po. Meron pa po ba? Eto. Meron pa po ba? Sobra ka na. Ibigay mo naman sa iba. Di ba? Pero nag-enjoy ka. Enjoy what God gives you. God gives you health. Enjoy it. Huwag kayong magmukmuk lagi sa bahay. Maglakad-lakad kayo, mamasyal-masyal kayo, ang ganda-ganda ng planeta, dapat nyo naman makita. Pagka kung kailan bedridden na, hindi na makalakad, at saka pala kung sasabing, bakit ba hindi ko pa inakyat ang Mount Hibok-Hibok? Di ba? Nung bata-bata pa ako, gawin nyo ang pwedeng gawin. You know why we dance when we worship? One of the reasons among many is we celebrate the beauty of God's creation. Pero na itataas ko ang kamay ko, naiikot ko. Lord, by moving, I am celebrating the genius of your creation of my body. Tapos yung mga pumapalakpak, bakit nabe-bless sa maraming paraan? According to studies, nagagalaw nyo pala yung mga pressure points ng kamay nyo, no? Parang acupressure. Lumulusog kayo, kaya mga ayaw pumalakpak, lagi ang haba ng mukha, masyado serious, nagkakasakit. Kaya kailangan yung katawan iginagalaw. Sabi nga nila, meron ba kayong mga kamay? Ipalakpak sa Panginoon. Hindi masama yung gumagalaw. Iba, bakit sumasayaw? Devil, demonic. Di ba? Yung gagano ka lang kahit konti sayaw na yun, sumasayaw ka na rin lang, ibigay mo na, brother. Di ba? Bumigay ka na, sister. Sapagkat ang to celebrate the beauty of life, movement, is to celebrate life. Nakita nyo lahat ng living things gumagalaw? Kaya pagka hindi gumagalaw, patay na ba? Medyo tutusukin mo, ay, nasaktan, buhay! Yung katabi nyo, go-worship, magdala nga kayong aspile next time. Wala man lang kagalaw-galaw ito, tusukin ng konti para malaman kung buhay. Pati mga planeta nga, kahit walang buhay, gumagalaw lahat. Yan ang creation ng Diyos. Nakita nyo, nagagalawan. Kahit akala mo walang kagalaw-galaw yan, silipin mo sa microscope, may nagagalawan sa loob. The Lord loves movement. Kaya dapat din tayo marunong ng ganung positive and godly movement. Hindi lang sa dance, hindi lang sa arts. Pupunta ka sa nangangailangan, tinutuwangan mo yung nabibigatan, inaakay mo yung naliligaw, movement. Kaya merong movements for Christ. Because let every living thing, let everything that has breath, praise God. May feelings. Pag kumakain ka, may gana ka, enjoy it. Kasi alam nyo, hindi lahat ng panahon may gana tayo. Di ba may mga tao, ang sarap ng pagkain, walang gana? Kasi iniisip niya, nasan kaya ang mister ko? Di ba? Hindi ma-enjoy. Nasan kaya ang anak ko ngayon? Meron naman, nandyan silang lahat, pero namamaga ang lalamunan. Kaya habang ang mga magulang ninyo, ang mga mahal nyo sa buhay may gana, padala nyo na ng pagkain. Hindi kung kailan nakaratay sa ospital, tsaka kayo nagpapadala ng lahat ng masasarap, puro bantay ang kumakain. Tapos kung kailan namatay, tsaka nyo bibihisan ng maganda. Diba? Ang ganda-ganda ng baro, pero nung buhay pa, hindi nyo mabihisan. Pag tapos na. Wala kang dapat pagsisihan kung habang may panahon, ginawa mo yung tama.
Kaya mga magulang, mahalin nyo na yung mga anak ninyo, lalo yung maliliit, kalungin nyo na yan, buhatin nyo na kahit nalulukot ang baro nyo. Diba? Kahit na nagkakadumi-dumi. Kasi pag mga 14 anyos na, ayaw na kayong lapitan. Gusto na medyo malayo ng konti maglakad, ayaw ng kumalong. So may panahon, dapat na-enjoy yon. Kaya nga sabi ko sa mga tao, huwag nyo naman masyadong katagalan ng pagtatrabaho nyo abroad. Kasi hindi nyo na nakita yung anak nyo lumaki, hindi nyo nakasama kahit kailan. So, huwag naman masyadong matagal. Huwag naman hanggang May. No? Tama na hanggang Abril. Kasi hindi naman nauubos ang pangangailangan ng tao, hindi yan mauubos kahit kailan. Dapat lalagyan mo ng konting hangganan. Another way to enjoy, as the Lord likes us to enjoy, ito po walang mintis. Be righteous. But may the righteous be glad and rejoice before God, that may they be happy and joyful. Pag righteous ang tao, malaki ang possibility ng enjoyment, ng peace, ng happiness, kasi righteous begets righteousness. Hindi man agad-agad, para ka lang nagtanim, iintay mong tumubo, namumunga rin yon. And the barest truth is, when you are righteous, at the very least, you are on the side of God. So paano ka malulugi? The possible unhappiness of the righteous is momentary. It is temporary. Kung sa paggawa mo ng mabuti, hindi ka pa naging masaya, luha pa ang naisukli, hindi yun magtatagal. 2 Corinthians 4:17-18. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Matthew 25:21. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So pag may pinapagawa ang Panginoon, gawin natin, ang ending nun, kagalakan. Kahit pa nga yung daan patungo nun, kagalakan pa rin. Mangilan-ngilan lang yung hirap. At kung yun naman ay minamarapat ang Panginoon na maranasan natin, mabuti pa rin ang magiging bunga. Ecclesiastes 2:26. To the man who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, he gives a task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Nakita niyo yung principle? Ang main concern natin is to please God. And those who commit sin and do erroneous things, God can even make them work hard. Gawin nating goal, please God. Sabi ko, wala pa ako nakita sa slumbook nung araw na ang ambition is to be happy. Lalong wala ako nakitang to please God. Kaya dapat pasok sa ating consciousness that one of our main goals, if not the most, is to please God. Happiness is a decision. I challenge you, kung malungkot kayo, desisyon nyo yan. Wala kayong ibang pwedeng sisihin. Sabi, paano yan? Namatayan kami. Siyempre, nakakalungkot ding mamatay. Pero kani-kanyang desisyon. Alam nyo ba na meron akong pinuntahang libing? Iyakan ko takot-takot. Hagulgulan. Kulang na lang sumama sa hukay. Biglang lumayo ako. Sabi ko sa staff ng church, lumayo-layo tayo. This is a sacred moment for the family. Pagtalikod namin, di pa kami nakakakabang ng ilan. Biglang, happy birthday to you. I couldn't believe it! Sa iyakan nila lang, ay, birthday pala nung isang anak nang namatay. Hoy, birthday niya. Happy birthday to you. And I'm telling you, mga Bisaya, ito. Talagang mga Bisaya. Oh, ang sarap naman kasama mga Bisaya. Kahit na may kakalibing pa lang, nag-happy birthday. Di ba? In other words, choice yan eh. Kung may taong malungkot, choice niya yon. Alam niyo yung kabutihan ng choice? Pwede natin palitan ang choice natin. It's a matter of attitude. Happiness is a choice. Choose to be happy. If you choose to be miserable, you will be a fault finder. Wala kang gagawin kundi maghanap ng mali, and you'll be miserable. Hanapin mo yung wala, you will be miserable. Yung nandun, enjoyin mo.
you will be happy. Nalulungkot ka na nga, magpapatugtog ka pa ng mga kung ano-ano. Alam niyo yung mga masyadong mahilig manood ng mga drama, yan ang mga malulungkotin. Isipin niyo, ang ayos-ayos ng buhay niyo, lumuluha kayo dahil sa buhay ng mga karakter sa loob ng TV. Aba, maawa-awa kayo sa sarili ninyo. Parang wala kayong mga sapat na suliranin para lutasin. Suliranin lang may suliranin, yun ang suliranin ninyo. Diba? So, dapat meron ka konting distance. Hindi masyado kang attached. Do not make yourself sad. Do not allow yourself to be sad. Do not allow yourself to be made sad by others. Decide that what people say will only affect you so much, but not too much. Diba? Ano sabi si Dionne Warwick, may sabing when you go through a day, and you hear what people say, they make you feel so bad. So decide, that's your opinion. Pag sabi lang, alam mo, napapangitan ako sa'yo, well, that's your opinion, I don't think so. Di ba? Opinion mo yan. Pero kung maghapon ka ang lungkot-lungkot dahil napangitan sa'yo yung isa, wala ka bang sariling orbit? Kung baga yung mga planeta nga may orbit ngayon, yung mga satellite, umiikot lang sa mga planetang may orbit. You must have your own orbit because you're God's creation. Hindi yung kaligayahan mo, yung self-esteem mo, nakaasa sa sasabihin ng iba. Pag nagandahan sa'yo, yung mayabang ka, pag napangitan sa'yo, nalulungkot ka. Ikaw ang magsabi sa sarili mo, hello, beautiful. Di ba? Sabi ng dumadaan naman sa'yo, hello. Akala niya kasi siya ang binabati niyo. Di ba? It's your decision. Pag nagpadala ka sa advertising, mapapangitan ka sa sarili mo. Kasi kahit yung mga models na yon, ang gaganda, hindi nila totoong itsura yon. No? I read an article, Cindy Crawford said, you know, when I'm at home, I don't look like Cindy Crawford. Sabi niya. Kasi syempre, iba yung iniilawan ka, mini-makeup ka. Huwag kayong maniwala na totoo yun. Because you will always feel miserable. Advertising makes you feel miserable. It shouts at you about what you do not have, what you are not, so that you will pay and pay and pay so that you can become what you will never be. No? So dapat sabi mo, sinabi lang yan ng advertisement. Nung araw, ang dami mga bata nalulungkot, birthday nila kasi walang ice cream. Kasi nakita nila sa advertisement, pag may birthday, dapat may sound, di ba? Censored ang pangalan ng ice cream. May ice cream dapat. Mayroon pa advertisement ng bata, nagduduyan, yung makikita niyang logo ng isang pagkain, sumasaya. Pag nawawala, lumulungkot. Abay pa, naglololoko tayo ng mga yan Dapat sabi, teka, gusto mo lang mahutot ang pera ko? Don't believe too much because you will become miserable. You know what you do? You believe in the Bible. And the Bible tells you, Jesus wants you happy. The Bible tells you that happiness is not of how much you have, but how much of Jesus is in your heart. Therefore, it is possible to be happy. Because Jesus is available to all. Hindi lang sa may pera. Hindi lang sa makaka-afford. Para sa lahat. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. This is the kind of life God wants to give you. This is the kind of life that awaits those who will let Christ live in them and those that will live by the teachings of Jesus. Heavenly Father, we thank you that you have very good intentions for us. Unmask the work of the devil in our lives, the deception, the stealing that is happening, the rampant corruption of our values. Iturong mo sa amin, Panginoon, kung ano yung tunay na mahalaga. At nawa manghawak kami dito. Set people free. Lord, you said that faith comes from hearing. As we hear your word, may you strengthen our faith and set us free from the needless and cumbersome burdens that we don't have to bear, but many of us are bearing. Teach us to be free, O Lord. Teach us to enjoy the life that you've given us, so that we will not only be happy with it, but people will also enjoy our company, what we will be a blessing to them. Lord, let your work be complete to take beautiful fruits in our lives. Brothers and sisters, let's bow before the Lord for a while. Thank God that happiness is available. Kung meron kayong mga kalungkutan, isuko nyo sa Panginoon. Yan ay isang pandaraya. Naturally, there will be some moments of sadness in our lives, but sadness need not linger. Sadness need not be the rule of your day and the ruler of your week and month and life. It is the work of the enemy.
Jesus wants you happy. Your moments of sadness are moments of refinement, but they're only moments. They don't have to be prolonged needlessly. Set yourself free by the power of God. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Jesus wants you happy. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtigis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu.
lagi siyang maaasahan. Noon, ngayon at kailanman, siya ang Alpha at Omega, magpawalang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, siya ay ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang iyong hirang dala, ang iyong ganan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Unawi ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba. Dalis ay na pagsamba sa dakilang
isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan. Dahil
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!